po sa inyong lahat mga kapanalig, ipinagdarasal ng Radio Veritas ang lahat na intensyon para sa araw na ito. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga kaluluwa. At sa mga intensyon po na lahat nakasapi ng Veritas Kapanalig Community at sa mga intensyon po nating lahat na narito sa ating himpilan. Ngayon po ay Huwebes ng ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pagdiriwang ay pangungunahan po ni Reverend Father Arlo Yap, SVD, at ang ating mga lektor na sina Sister Emily, Sister Anela, at Sister Franz. Magsitayo na po ang lahat. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahon tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at Kristo ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumayin niya rin. Ngayon po ay ang ating responsible psalm, ang ating tugon. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa araw pong itong ating ebanghelyo patukol po kay Jesus na nangaral at maraming tao nakikinig sa Kanya. So much so na siya ay pumunta, nagpadaong siya, lula na isang bangka, at nado si Simon, inutusan niyang ihagis yung lambat niya, at marami silang nahuling isda. At pagkaraan po noon ay si Pedro po'y nagulantang sa karamihan ng isda na nakuha nila. Yung dalawang bangka na kasama doon ay halos lumubog sa dami ng isda. At sabi ni Simon Pedro, "Depart from me, O God, for I am a sinner." Nakita niya yung kalooban ng Panginoon sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa ating katahimikan, tayo dudulog sa Panginoon, tayo hingin ng kanyang awa at kapatawaran para sa ating magpagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang, dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa panampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at paghubkop sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, mula nang marinig namin itong tungkol sa inyo, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa mabuting gawa at
lumalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. At magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Nagkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harap ng poon na ating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalimpumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalusad na ang mga mangingisda at nagugas ang kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niya magsalita, ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kami nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganyan nga ang ginawa nila at sa dami ng kalanghuli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang magpatulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Na makita iyon ni Simon Pedro, siya nagpatira pa sa harapan sa paan ni Jesus at sinabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanya makasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon mamamalakaya ka ng mga tao." Na may sa tabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang
ating salmo responsorio po ay ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagligtas. Ulitin po natin. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Parang to put it sa pang-araw-araw na kataga, ang Diyos na rin nagpakilala kung paano tayo ililigtas. Kung pang-araw-araw na panglingwahe, ang Diyos na rin na nagpakilala o nagpaalam kung paano tayo maliligtas. Ang ating sagot kanina, ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. So, in contemporary expression, ang Diyos na rin nagpaalam sa atin kung paano tayo maliligtas. Sa English translation po, ang pagkakasabi po, the Lord has made known His salvation. The Lord has made known His salvation. Kung titignan po natin, babalangkasin natin, paano nagpapakilala ang Diyos sa atin o paano niya pinapaalam ang ating pagliligtas? Paano niya pinapaalam? Kung babalangkasin po ninyo ang ating ebanghelyo, pinapaalam una sa Word of God. Tignan po niyo ang ating ebanghelyo. Napakaraming tao ang nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya hindi maaring maintindihan at maunawaan ng lubusan ang kanyang kalooban kapag hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi maaari. Hindi maaring wala ng salita ng Diyos. Kaya yun, napakaraming tao ang lumapit sa Kanya upang makinig. Tingnan po niyo ang pagkakasabi. Pinagkalim po na siya na napakaraming tao na ibig makarinig na salita ng Diyos. Ibig makarinig salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos mismo nagsasalita na. Ang kinakailangan lamang niya, yung makikinig sa Kanya. Those are willing to listen sa Kanyang salita. Maraming pamamaraan ang pakikinig ng salita ng Diyos. Marami. One is, of course, pagka binabasa yung salita ng Diyos during the Mass. Of course, yung homily ay yung pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Kuminsan po, yung homily na yun, yung pagpapaliwanag ng pare, yun din po yung parang pinapatalastas, pinapaunawa ayon sa pag-iisip ng mga tao, ayon sa abot ng kanyang pag-iisip, yung salita ng Diyos. In other words, yung pakikinig ng salita ng Diyos. Pangalawa, yung pagbabasa. May mga kaibigan ako nagbabasa ng Word of God every day. Sa mga Couples for Christ, kasama sa commitment ng Couples for Christ that every day you read the Word of God. Every day. Ang ibang pamamaraan po ng pagbabasa ng Word of God, dinatala sa halimbawa, buong Ebanghelyo ng San Marcos, halimbawa, o buong Ebanghelyo ng San Lucas, o iba, magsimula sa Genesis, at yung masusunod na pang iba pang mga aklat. Tama rin naman po yun. Kaya lang, kuminsan, sa sobrang hirap ng pagkaunawa, parang nakakatamad ng basahin. Okay. Ang iba, bumibili ng Bible diary. Merong Word of God na binabasa at may paliwanag. Maganda rin po yun. Ang ginagawa naman po namin sa Christ the King, ito si Brother Freddy, nag-attend po yan, yung Word of God na inintindi po namin ay yung 3 readings for the coming Sunday. Hindi lang yung gospel. Ang contention po nito, pinili na ng simbahan ang gospel at first reading to match each other. Na may ibig sabihin na pag binasa mo yung gospel, meron ka may dudugtong sa kanyang first reading. Na tinatalastas ko po, sa history po ng ating inang simbahan, as early as 3rd century, pinagmamatch na pala ng simbahan ng gospel and 2 other readings. The same thing, yung second reading, we found out na ganun din pala, meron din pala connection din. Pagka nakuha natin connection ng 3 readings, then we get the wisdom. Makikita mo yung ibig sabihin. Makikita mo yung matatalastas mo, ayon pala ang ibig sabihin ng Diyos sa atin. Okay?
Ang tawag ko po rito ay liturgical Bible study. Liturgical Bible study. Papatansas ko lang po, sa isang stasyon po ng radio station po. Hindi malaking stasyon ng telenetworks na yan. Hindi po yan. May isang maliit na radyo na pinupuntahan ko every Sunday po ng umaga, 8 o'clock. Binabalangkas ko po yung liturgical Bible study. Ang title po ng Bible study, ng programa po ay Busog. Ang title po, Busog. Bakit po? Kasi ang Word of God ay pagkain eh. Sabihin ko ba yung stasyon? Wag na lang. Ha? Wag na lang po. Baka madali tayo. Opo. Pero doon po binabalangkas ko po. At pagka Monday po, sa Christ the King po, kumbaga ang Word of God ay pagkain, kami nagluluto mismo ng Word of God. Hindi lang yung pare, hindi lang ako ang naghapag ng pagkain, hindi. Kasama ko pong nagluluto ng pagkain ng Word of God, yung mga nag-a-attend. Kaya masarap kainin ng Word of God pagka pare-pareho mo niluluto. Halimbawa, para ka nagluluto ng sinigang na salmon. O kaya, ano gusto nyo? Pasta. Sarap kaya yan. Magigisa ka muna ng bawang at saka sibuyas. Gigisa mo. Pagka medyo nangangamoy-ngamoy na, di ba? Handa mo ngayon tomato sauce. Tapos nagpapakulo ka na ng pasta. Yung pasta, para hindi magdikit-dikit, lagyan mo ng olive oil yung tubig pagka medyo kumukulo na. At para magkalasa ng kaunti, lagyan mo ng kaunting asin. Naglalaway ka na naman, ha? Okay. Pagka pinaghalo-halo, may panlasa eh. The same thing, pag pinaghalo ng gospel at first reading, may panlasa eh. Makukumi yung panlasa. So kung sa ating gospel, nakinig yung mga tao na napakarami sa Kanya. Nagpakita ng gilas ang Panginoon sa kanila. Nakinig salita ng Diyos. Pangalawa, matapos magsalita ang Panginoon sa kanila. Okay? Ito nga si Simon Pedro. Ito nga si Jesus, pumunta sa bangka. Sa bangka siya, sinabi niya kay Simon Pedro, Simon, ihagis mo yung lambat. Kung titignan niyo po, kung inyong unawain, lulutuin natin maigi, para yung detalye po, para ka naghihimay lang natin yung gospel today. Himay lang natin. Para ka naghihimay ng alimango. Pag naghihimay ka ng alimango, lalo pa yung alimango mo niluto sa gata, sarap. Na medyo may kaunting anghang. Yan. Tapos yung gata, medyo namumuo ng kaunti, na sumasama sa alige. Yan. Himay lang natin yung detalye. Ang pagkakasabi po rito, pagkatapos siya magsalita, yung Word of God, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Kung himay mo maigi, ito yung bandang umaga. Bakit? Kasi si Jesus, nakita sa baybayin ng lawa ng Genesaret, yung mga mangingisda, ay naglilinis ng lambat nila eh. Maglilinis ba sila ng lambat ng gabi? Hindi. Maglilinis ba yan at nag-ayos ang bangkadla sa hapon? Hindi. Naglilinis sila sa umaga. Bakit kamo? Kasi nangingisda sila sa gabi. Bakit? Kapag kagabi at meron kang lampara, ang mga isda lumalapit. Paggabi. Kaya mahal ang isda kapag kabilugan ng buwan. Bakit? Bakit mahal ang isda? Kapag kabilugan ng buwan, ang liwanag sa karagatan ay sabog. Pag maliwanag sa karagatan, sabog yung ilaw, nagkakalat lang talaga ang mga isda, hindi nag-iipon-ipon. Pero pag madilim, at meron kang lampara, yung maliit na ilaw na yun, doon mag-iipon-ipon yung mga isda. Kaya kapag kabilugan ng buwan, mahal ang isda. Okay? Kaya nangingisda sila sa gabi. Hindi pwedeng araw. Yun ang kabilugan ng buwan, maliwanag ang araw, nangangalat yung mga isda, hindi makakahuli na marami. Meron ka mahuli, siguro may pasampu-sampu, pero pagka yung isang lampara lang, sa isang tapo mo lambat ng ganyan, siguro makahuli ka agad, mag 100 piraso. Pero pagka magkabilugan ng buwan, swerte ka na kung may 10 ka mahuli. Kasi kalat ang liwanag eh. Ito yung siste. Himay niya maigi
si Jesus, inutos si Simon Pedro, ihagis siya ng lambat. Kung siya nagpapahagis ng lambat, sabihin natin mga alas 9 ng umaga. O sabihin natin alas 8 ng umaga. Kasi nangangaral si Jesus, di ba? Nakita niya si Jesus na yung mga tao, yung mga mangisda, naglilinis ng lambat nila. Isipin mo, kung alas 8 ng umaga, nagpasabog si Jesus, o pinalano yung lambat, sabi ng mga mangisda, Panginoon, mahirap mahuli. Buong magdamag nga kami ng huli, wala kami nahuli. Tapos ngayon sasabihin niyo sa amin, ihagis yung lambat, tanghalos magtatanghali na. Mas maliwanag kaya. Pero nakakatuwa si Pedro. Yung tiwala niya. Maybe because Peter already encountered Jesus. Kilala niya na eh. Kaya nga si Jesus, may lakas loob, sumakay sa bangka niya. Siguro magkakilala na sila eh. Siguro ito yung time na si Peter, yung kanyang biyanan, pinagaling na ni Jesus. Yun yung gospel isang kahapon ba yun? O pinagaling na Jesus yung biyanan eh. Katuwa si Pedro, no? Iba nga dito yung mga manugang, walang pakialam sa biyanan eh. Kung pwede lang sana mamamatay agad di ba? Pero si Pedro, sabi niya hindi. Dinala si Jesus, pinagaling yung kanyang biyanan. Ha? Isang araw yun ang ebanghelyo eh. Kasi Jesus, pumunta sa bangka at nagpatihulog ng sabi ng Panginoon, sabi ni Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat. Tandaan nyo alas 8 ng umaga. Kung kabilugan nga ng buwan, ang hirap ang huli ng isda, how much more alas 8 ng umaga? Kalkulado lang natin, kinakalkula lang natin. Kasi sinasabi lang natin, mataas ng araw eh. Mataas na eh. Nagpatihulog ng lambat. At ayon sa ating binasa, marami silang nahuli. At dahil doon, si Pedro nagpatira pa. At sabi ni Pedro, habang siya nagpatira pa, sabi niya, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Bakit? Nakilala niya si Jesus. Bakit? Sapagkat si Jesus mismo ang nagpahayag ng kanyang kaligtasan. Kayong ating salmo responsoryo, ang Diyos na rin ang nagpahayag ng handog niyang pagliligtas. Nagpapakilala. Okay? Tignan natin ngayon yung diwa ng first reading. Dito talagang mangingilabot kayo. Bakit? Saktong-sakto pagkakabasa. Ito yung first reading natin mula sa mga taga-Kolosas. Sabi dito, idinadalangin sa Diyos na naway puspusin kayo ng kaalamang kaloob. In English translation, wisdom and understanding. Ipagkaloob sa inyo ng Panginoon, mapuspusan sana kayo, sabi ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, ng kaalamang kaloob ng Espiritu. Yung sinasabing spiritual wisdom. Mapagkalooban sana kayo. Sa madaling salita, may mga tao nalalaman ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng Word of God. Pangalawa, sa pamagitan ng nangyaring kababalagan sa kanila. Kung meron kayong mga answered prayers, that is also one way of knowing yung salvation of the Lord. Sa ating Ebanghelyo, therefore, dalawang binabanggit. Word of God and yung works of God. Yung kanyang ginawa sa iyo. Kung halimbawa, humingi ka ng kagalingan sa Diyos, pinagaling ka sa cancer, gumaling ka. Tapos after nung gumaling ka sa cancer, nagkakaproblema ka ngayon sa anak mo. Yung anak mo ayaw mag-aral. Umiiyak ka. Kako ba ka iiyak? Samantala mas malaking biyaya ang ibinigay sa iyo, gumaling ka sa cancer. Ang anak mong problema mo, kakatiting lang yan, kumpara doon sa cancer na tinanggap mo, na gumaling ka, kakatiting lang yan. Sa madaling salita, kung tumanggap ka ng biyaya ng Diyos, sa isang problemang malaki, na binigyan ng Diyos sa iyo, i-answer prayers ka, ibang problema mo maliit, ibig sabihin yan, lalong sasagutin ng Diyos, yung kahilingan mo, magtiwala ka lang sa Kanya. Yung malaman mo lamang yung Kanyang kalooban. Kasi siya mismo nagpapahayag eh. Siya na eh.
Yung Word of God at saka yung kanyang ginawa sa iyo. Yung kababalagan. Siya na mismo ang nagsasabi. Ako ito eh. Kasi si Pedro, sabi ni Pedro, Panginoon, lumayo ka sa akin. Sabat ako'y makasalanan. Nakilala niya si Jesus, lalo niya nakilala ang sarili niya. Kaya pala, the more you know Jesus, the more you know yourself. Bakit? Kung si Jesus ay liwanag, naaninagang ka. Kung si Jesus ay liwanag na sanlibutan, maaninagan mo sarili mo. Therefore, kung kilala mo si Jesus bilang liwanag ni Kristo, makikilala mo lalo ang sarili mo. At yon ang nangyari kay Pedro. Kaya yun sa ating unang pagbasa, tignan nyo, kalamang kaloob. Ano yung kaloob ng kalaman? Salita ng Diyos at yung kanyang kababalagan sa iyo. Ito yung binibigay sa iyo. Malaman mo lamang, ito yung binibigay. At ano epekto sa kanya? Ano epekto sa atin? Tignan nyo maigi. Puspusin niya kayo ng kalamang kaloob ng Espiritu, unang epekto, upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Marami sa atin may mga kababalaghan na tinanggap mula sa Diyos. Maraming biyaya tinanggap mula sa Diyos. Pero hindi ito naging dulot ng kaalaman nila. Bakit? Maybe because kulang din sa pangunawa. Kulang sa sensitivity. Hindi lahat sensitive sa kalooban ng Diyos. Hindi lahat. Ang Diyos magsasalita yan. Parang patapon yan patapon. Pero hindi lahat ay sensitive sa kanyang salita. Halimbawa, kayo mag-asawa. Pag sensitive to each other, magkatinginan lang, alam mo na eh. Kumindot na ng isang mata sa'yo, alam mo na eh. Lalo pat sa gabi at madilim. Pag kumindot na sa'yo, lalo pat umuulan, alam mo na eh. Pagka kumindot sa'yo, ibig sabihin nun, humihingi siya ng tubig. Alam mo na eh. Okay? Yun sinasabing sensitivity. Tignan nyo upang lubusan ninyo maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, pangalawang epekto, makapamamuhay kayo ng karapat-dapat at kadugod sa Panginoon. Kaya si Pedro, yung pamumuhay niyang karapat-dapat, depart from me, O Jesus, for I am a sinner. Yun yung pamumuhay ng karapat-dapat. Inamin niya yung kasalanan niya. Bakit? Inamin niya yung kadiliman niya kasi yung kanyang nasarapan ay liwanag. Nakita niya yung kadiliman niya sa buhay niya. Pangatlo epekto, sasagana sa mabubuting gawa. Pangapat, lalawak ay yung pagkakilala sa Diyos. Sasagana sa mabubuting gawa. At lalawak ang isipan sa pagkakilala sa Diyos. Apat yung epekto niya. Kapag ikaw pala'y may kaalamang kaloob, yung kaalamang kaloob na ito, dalawa, tandaan nyo sa ating ebanghelyo, yung Word of God, at yung kababalagan ng Diyos. Okay? Yung asset pairs natin. Yung dalawang ito, kaalamang kaloob na binigay sa atin. Okay? Ngayon, kung meron kang ganito, unang epekto, upang lubusang maunawaan ang kanyang kalooban. Kamukha nangyari kay Pedro. Pangalawa, upang makapamuhay kayo ng karapat-dapat kalugod-dugod sa Diyos. Pangatlo, sasagana sa mabubuting gawa. At pangapat, lalawak ang pagkakilala sa ating Panginoon. Ganun pala yung nangyari kay Pedro. Nakita niya si Jesus. Okay? Nakapamuhay siya ng karapat-dapat, kadugod-dugod sa Panginoon. Sasagana siya mabuting gawa because after that, he will follow Jesus. At panguli, lalong lalawak ang kanyang pagkakilala sa Panginoon habang siya sumusunod sa Kanya. Kaya tandaan po ninyo, si Jesus mismo ang nagpapakilala ng kaligtasang kaloob niya. Kaya ang ating Salmo Responsorio, ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sapagkat ang Diyos, hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak na mapaligaw na landas, sapagkat siya na rin ang magpapakilala kung ano ang handog niyang pagligtas sa bawat isang may pananampalataya. Magsitayo po tayong lahat.
Noong sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Halik kayo, sumunod kayo sa akin." Tinatawag rin niya tayo sa kanyang halimbawa ng panalangin upang ibahagi ang panalangin sa iba. Maging mapagbigay tayo sa ganoong panalangin sa bawat kahilingan at sasagot, "Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin." Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at lahat ng tinawag upang mamalakayan ng tao, naway magkaroon ng tapang at tiyaga na ihagis ang lambat ng paglilingkod sa malalim na karagatan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mangingisda at lahat ng nagtatrabaho sa karagatan, naway tumanggap ng maraming ani ng nag-uumapaw na yaman ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng katapangan na ipahayag sa mga hindi sumasampalataya ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makamit kay Kristo ang walang hanggang gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At sa mga may kaarawan sa mga araw na nagdaan sa mga susunod na araw, sina Alan Ramos, Apple Reyes, Lodi Tayaw, Narsing Jovellanos, Lita Games, Miling Apanapaw, Dolly Alano, Rina Lim, Edlo, Tom De La Peña, Sonia Serrano, Wilma Sison, Laila De Vera, Julieta Payawal, Jason Fontanilla, Bert Castillo, Emmy De Oliveira, Doting Trinidad, Nonit De Guzman, Audrey Eli, Michael Ucab, at Christy Reyes. Para sa mga intention mga kapanalig natin, nalitigit sina Nelvin and Agnes, Peaches and Long, Dr. Jesus Yap, Dr. Paul Malabanan, Goring Perez, Dolly Alano, Tom De La Cruz, Tom De La Peña, Edlo, Dante Javier, Tams, Christy, Giato, Cheska, Cynthia Gallardo, Romel Pangilinan, Toto, Aubrey, Nars, Father Troy, OFM, Nene Suaco, and Lianto family. Kasama nila Lindsay Huco, Tony, Heidi, Cheat, Esther Mines, Sonia, Wilma, Terry, Tess, Franz, Mayet, Homer, Marivic, and MJ. At para sa mga kagalingan po ng sumusunod, sina Elizabeth Ortega, Lori Milen Balmes, Danny De Guzman, Tams Reyes, Tony Malabanan, Auring Parto, Loren Uy, Sister Ramira Uy OSB, Carlos Cañaveral, George Lim, Arvie Bartolome, Leten Jun Hongko, Tita Glo Cabrera, Meli Rendor, Bibsin Apple, Ben Rosing David. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, ng lahat ng tao, sa pamagitan ng mga panalangin ito, tipunin mo po ang mga nagsisikap na sumunod sa iyong anak. Siya na nabubuhay at naghaharing magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngaya'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Malangin tayo mga kapatid, ito paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang banal na panapaghahain na ilagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos upang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob na iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niya rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikihirapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa namang nagsisawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyo sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukolanta ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusalo na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati na iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo natin pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Itinaalin namin sa tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan na galang sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francis na aming Santo Papa, o Nestor na aming Obispo at Tanang Kaparian. Alahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa silang muling mabubuhay. Gayun din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagkitapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay ng walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa digdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupulis kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ating indadasalin ang panalangin tinuro sa atin ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinilin namin kay Madya, iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahan ni Kristo ng aming tagapagligtas. Sapagat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghaya mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon sa inyo. At sumayin rin. Ibigay natin sa makapanalig ang ating kapayapaan mula sa Panginoon. Peace be with you po. Kapayapaan po sa lahat. Kordero ng Kordero Diyos, ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. mga kapatid, ito mismo si Jesus na siya mismo nagpapahayag ng ating kaligtasan. At siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan. Mapapagdamat ako tinatawag si Piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan. Magsitayo po para sa panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama mapagmahal, kaming nagsasalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling na lakas mong inilalaan upang ang kagandahan loob namin madagdagan sa paglingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang aming pong liturgical Bible study ay ginaganap po namin every Monday po, 7:30 po sa Christ the King Seminary. Tanungin lang po kung nasaan po sa guardhouse kung saan kami nagba-Bible study. I call this liturgical Bible study. Monday po, 7:30 po ng gabi. Opo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niya rin. Pagpalanawakan ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos sa po ating pagdiriwang, humay ka mapayapa. Salamat sa Diyos! Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Maraming salamat po kay Father Arlo sa kanyang panguna sa pagdiriwang ng Banal na Misa at sa ating mga lektor na sina si Sir Emily, si Sir Franz at si Sir Ranela. Maraming salamat po. At sa inyo pong lahat na dumalo sa ating misa ngayon, maraming salamat din po.